good morning sa ating lahat. Morning! Yan, magandang umaga po. Tingnan nyo yung inyong mga katabi. Batiin nyo ng magandang umaga. Yan. Magandang umaga. Mainit na naman uli. Pagkatapos lang nung ilang araw. Hallelujah. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon sa umagang ito? Amen! Amen! Woo! Yung mga nandyan, pumunta na rito. Sabi ganun eh. Amen! Nakakatuwa pong isipin dahil yung kanina kakwentuhan ko si Ate Paz, no? I'm reminiscing, di ba? Kasi yung awitin natin ngayon, yung joyful, yung sole medyo bago-bago pa eh, no? Yung joyful kasi lahat nitong mga kasama ko, hindi pa ata pinapanganak tong inaawit ito. So, yung mga pero contemporary pa rin, alam pa rin natin to. So, classic siya, di ba? Pero kung babalikan natin how grateful ako sa Panginoon dahil eto na, mga anak ko na yung mga kasama ko, yung mga contemporaries natin dati. Ilan na lang na yung nandyan. So, may ganun. Pero, napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Eh, nandito pa rin. Wala nang buhok, pero di ba? Nung una akong umawit, may buhok pa. Ngayon, binabalikan ko lang naman eh, no? So, ganong kabuti ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So, we should be grateful and ibalik natin sa Kanya ang lahat ng karampatang papuri. Tayo po tayo lahat bago po tayo mamayang mag-grand opening prayer. Let's pause for a while. Dahil magpupuri tayo, di ba? Ang hindrance lang para makadraw tayo sa Panginoon is kung meron tayong naiiwan pang karumihan sa ating puso. And let's pause for a while. Let's talk to the Lord. Sabihin natin, Lord, siyasatin mo ang puso ko kung meron kang nakikitang karumihan, Panginoon, which hinders me to worship you. Pakalinisin mo to, Panginoon. Come on, let's talk to the Lord. Lord, whatever it is, Lord, na nasa puso ko pa na hindi sa'yo, Lord, pakalinisin mo to, humingi ako ng kapatawaran. And sa umagang ito, Lord, cleanse me with your holy blood. Patawarin mo ako. Kung sadya man o hindi sadya, Lord, patawad. Hallelujah. Forgive me, Lord. Cleanse me with your holy blood. And malaya ako makapagpupuri. I am free to draw near to you. I am free to worship you. Hallelujah. Sa'yo lamang, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Nandito na rin naman tayo. Huwag na tayong magpakimi-kimi. Sabi ko nga, classic na tong awitin na to. Huwag tayong mahiya. Amen. Ibigay natin lahat sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Woo! Amen. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan. Makapangyarihan.
ko'y magpasalamat sa aking Diyos. sa ating Diyos. Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat Ating Diyos. sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Diyos. Karapat-dapat siyang purihin. Taas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Hallelujah. Yes, hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Lord, praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang presensya mo, Panginoon, ay walang katulad. Hallelujah. So sa iyo lang namin ibabalik lahat ng papuri. Lahat. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa Yes, Lord, hallelujah. di kayang ilarawan ang Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
Jesus, sa'yo karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Declare it. Jesus sa'yo. Jesus, sa'yo Ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo lamang. Declare the name of the Lord. Hallelujah. Sa'yo lamang, Jesus. Purihin. Pupurihin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw, O Diyos. Hallelujah. Praise Him, praise Him, praise Him. Hallelujah. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We continue to worship you, Lord. Hallelujah. You can see through our hearts, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Wala kaming may tatago sa iyo, Panginoon. And we lift our hearts to you, Lord. Our lives. Lahat-lahat ng nasa amin, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo hindi mapapantayan. Hallelujah. As we shout your name, O Lord, Jesus, Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat, and we are grateful, O God, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. And this morning, O God, hallelujah, patuloy mo kaming samahan. Let your Holy Spirit, O God, minister upon our hearts, O God, through your words sa umagang ito, O God. Hallelujah. Pangunahan mo kami. Hallelujah. At tumimo ang iyong mensahe sa umagang ito sa aming mga puso, O God. Hallelujah. Ang excitement sa aming puso, O God. Hallelujah. Ay magpatuloy sa lahat ng mga gawain mo. Hallelujah. For your glory, O God. For your glory. Hindi para maitaas kami, O God, kundi ang ngalan mo ang maitaas. Hallelujah. At hindi kami manghihina sapagkat kasama ka namin, O God. Our lives are changed, O God, sapagkat kasama ka namin sa lahat ng oras sa aming buhay, Panginoon. And we claim all the victories, we claim all the blessings, O God. Yes, Ngayon pa lang Lord. kiniklaim na namin to. In Jesus' name, O God. Hallelujah. And we rebuke the works of the enemy. Wala siyang karapatan sa buhay Yes, namin. Lord. Hallelujah. Sapagkat kami, mga anak mo, we are heirs. Tagapagmana kami ng lahat ng iyong resources and blessings, O God. We claim it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And we give back all the glory,
all the honor, all the praises, all the thanksgiving. In the mighty name of Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Lord! Praise you, Lord! Hallelujah! Amen! Let's pray. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, marami pong muling salamat sa oportunidad na binigay niyo po sa amin ngayong umaga. Salamat po dahil sinamahan po kami sa aming masayang pag-aawitan at dalangin po namin ikaw ay aming mapangiti. At ngayon naman po sa pag-aaral namin ng iyong salita ay muli, kihilingan po sa Banal Espiritu Santo na biyayaan niyo po kami ng karunungan at ng kaalaman. Tulungan niyo po kaming maintindihan at maunawaan ng iyong salita. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Meron akong nabasang libro, yung isang libro ko na nagsasabi na ganito. Actually, naikwento ko na ito one time sa inyo. Sabi ko nga, alam niyo ba na si Satan ay hindi siya interesado kung anong ginagawa mo ngayon? Hello? Naniniwala ba kayo doon? Ayon sa isang author ng libro, sabi niya, hindi siya interesado yung kasalukuyan mong ginagawa. Kung nandito ka ngayon sa church, nakikinig ka sa salita ng Diyos, nagpupuri ka, wala siyang pakialam dyan. Hindi siya interesado dyan. Alam mo kung saan siya interesado? Interesado si Satan, ano yung susunod mong gagawin? Yan. Kung ano yung next na gagawin mo, doon ka interesado. Ang topic po natin ngayon ay the mind of Christ. Ang ating pong teksto ay 1 Corinthians chapter 2, beginning verse 15 and 16. Diyan, mababasa nyo talaga. Alam niyo kung bakit? Napakahalaga ng tinatawag na mindset. Ang lahat ng gagawin mo nakadepende sa dikta ng utak mo, ng isip mo. Tama ba? Ang buhay mo, ang kinabukasan mo, ang success mo sa buhay, depende sa mindset mo. Naniniwala kayo doon? Kapag maliit lang ang iyong kaisipan, maliit lang ang kaya mong abutin. Last week, di ba binanggit ko sa inyo, kung may pangarap ka, maganda kasi ang pinakakawawa sa lahat ng tao yung wala kang pangarap. Di ba? Mahalaga yung ambisyon. Kasi yung ambisyon mo, yun yung gasolina ng buhay mo. Yun yung nagpapatakbo sa buhay mo. At lahat ng ginagawa mo, lahat ng plano mo, lahat ng programa mo, dapat nakasalala yon doon sa para abutin yung pangarap mo. Tama? Halimbawa, kapag ang isang bata gusto niyang magdoktor, bata pa lang siya, nasa isip niya magdudoktor siya, pag graduate niya ng high school, gusto niyang magkumuha ng pre-medicine. Kasi gusto niyang magdoktor eh. Kung ano yung gusto mong abutin, yun ang iyong gagawin. Ay minsan kasi medyo nasisira tayo. Parang ika nga nadidislocate, nawawala. Di ba? Ang payo, huwag mong palitan yung pangarap mo, ang palitan mo yung plano mo sa buhay para maabot yung pangarap. Kasi yung ambition mo, yung pangarap mo, hindi mo, dapat isa lang yun hindi na babago yun. Nagkakamali tayo, nagkakaroon tayo ng mga failures sa buhay, kasi nga, yung plano ng buhay natin nawawala, nasasala. Tama? Kasi malinaw sa Biblia, ang Diyos, alam natin, Jeremiah 11:20, alam natin, God has a plan for us. Amen ba? Excuse me. Ang Diyos may plano sa atin. Ang problema lang doon, alam mo, ang dapat malaman mo, ano yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen?
malaman mo. Kasi ito po, yung pong binabanggit ko sa inyong lahat na ito, may kinalaman yung pag-uusapan natin. 3 bagay lang ito. Una, sabi ng verse, nilagay ko sa Tagalog, dito. Sabi dito, sa taong nasa kanya ang Espiritu, note, ang tinutukoy po diyang Espiritu ay yung Holy Spirit. Nauunawaan niya ang mga bagay na ito, ngunit hindi naman siya nauunawaan ng mga taong wala sa kanila ang Espiritu. So, minsan, napapansin nyo, kahit share ka ng Word of God, walang dating sa kanila, hindi nila naiintindihan kasi wala naman sa kanilang Holy Spirit. At hindi mo rin maiintindihan kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo kapag wala sa iyong Holy Spirit. Kaya sabi dito sa verse 16, ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam sa isip ng Panginoon? Sino ba ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Kasi kadalasan naririnig natin na pag-aaralan natin the heart of Christ. Di ba? Yung pag-ibig ng Diyos. Pero usually, hindi familiar sa atin o hindi gaano natin napapag-aralan yung tinatawag na mind of Christ. Lahat ng ginagawa ng tao, lahat ng gagawin natin, nakadepende sa dikta ng utak natin . Mahalaga po ang mindset. Lagi ko itong binabanggit sa mga meeting namin, sa mga pastors meeting natin, even sa division meeting. Lagi kong binabanggit ito, have the mind of Christ. Bakit? Kasi ganito po yan. Tingnan nyo, kapag ang isang, halimbawa ako po, pastor ako, sa mahabang panahon, kapag ang isip mo, sabi ko nga, alam nyo po ba na ang isang successful na mga pastor, na mga manggagawa ng Panginoon, kung bakit sila malalaki, ito pinag-aralan ko to. Halimbawa, Victory, CCF, GCF, lahat ng ibang malalaki. Ang isip nila, kasi nag-aral ako rito, nag-training ako, sabi nila, kailangan daw ang isang manggagawa, meron siyang tinatawag na corporate mind. Corporate. Alam niyo yung kaibahan ng isang corporate? Kasi kadalasan tayo spiritual. Ang Foursquare kasi, bounded tayo doon sa church planting. Bounded tayo sa evangelism and church planting. Yan ang itinanim. Pero maliit lang sila pagdating doon sa, yung mindset nila, spiritual. Ang itinanim sa amin, nang ako'y nasa Bible College, ito ang sabi ng ating matatandang pastor. Kung may 1 million ka ngayon, anong gagawin mo? Ibibili mo ba yan ng property o bibili ka o gagamitin mo sa evangelism? Di ba? Ang Foursquare mind, ilagay mo sa evangelism, sayang ang kaluluwa, yung property, pagdating ng Antikristo, kukunin lang nila. Tama? Tama? Sa isang banda, tama. Nakuha nyo? Sa isang banda, tama. Yung PCA na yan, ang laki, no? Alam niyo bang binibenta sa atin yan ng 1 million dati? Umara, binibenta yan, 1 million lang. Di ba, Ate Bilen? Kung nasa sa inyo during Pastor's Ed time. Anong sabi ng Foursquare? Sayang ang 1 million. Dalhin nyo na lang sa evangelism. Look, nasaan tayo ngayon? Pumunta kayo kahapon may meeting kami. Si Pastor Robert, pinakikita niya, galing siya lang Mindoro. Pinakikita niya yung malalaking simbahan natin sa ganda ng simbahan doon sa Bulalakaw, sa Kahidyukan, di ba, sa Udyungan, o yung mga taga-Rumlon dito, alam niyo yan, gaganda na simbahan diyan, di ba? Yung kay Ate Joan, Tagum, galing ako doon twice. Sila yung simbahan na kapag linggo, yung Bonifacio Avenue sarado, city ordinance yun. Kasi parking ng Foursquare. Di ba? Imagine nyo, may simbahan pala tayong, main road yun ha, malaking karsada yun. Corner kasi yun nung parang pinaka-national road dito. So malaki siya. Malaki corner yung kanila . May malaking basketball court.
Yung unang pumunta ako doon, ang tawag ko sa mga tao doon, mga illegal loggers. Kasi ang ganda ng simbahan, puro kahoy. Ngayon, na modern na no? Na-repair na. Pero alam niyo ang kaibahan nito? Mindset. Kasi yung mga pastor na to, nakita ko yung mindset. Bakit? Yung mindset nila iba, corporate. Sabi ganito, magtatayo ka ng simbahan. Bakit ka magtatayo ng simbahan sa liblib na lugar? May nakita ka ba Jollibee at McDonald's na nagtayo ng tindahan ng Jollibee at McDonald's sa liblib na lugar? Nakuha nyo? Di ba kung magtatayo ka ng business, dapat dilantera? Dapat may nakikita? Bakit ganon? Mindset. Mindset. Nakuha nyo? Nakuha nyo ibig ko sabihin? Nako-communicate ko ba kayo? Mahalaga ang mindset. Bakit? Lalo na mga kabataan, bawat isa, mindset. Bakit? Ang iyong success at ang iyong kinabukasan nakadepende sa takbo ng utak mo. Di ba? Tingnan niyo yung mga kabataan natin na nakatapos ng pag-aaral. Anong sa isip nila? Mag-i-engineer ako eh. Kailangan engineer ako. O tanongin niyo yung mga bagong graduate, mga bagong pasa ng engineer. Bakit yun? Utak nila yun eh. Mag-i-engineer ako. Whatever happen, mag-i-engineer ako. Tama? Yung iba naman, kailangan mag-teacher ako. Gusto ko teacher eh. Yun ang motivation nila. Mindset nila yun eh. Tama? Kasi pangarap nila yon at may ginagawa sila para sa pangarap nila. Hindi nila ginagawang hadlang yung kahirapan, kawalang pera. Hindi nila iniisip yon kasi ang mindset nila, aabutin ko to. Hello? Tama ba? Kasi anuman ang gagawin mo, mamaya at bukas, depende yan kung anong laman ng utak mo. Okay, tingnan nyo to. Sabi ng Biblia, Romans chapter 12 verse 1 ito, alam nyo to. Therefore I urge you, brother and sister, in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, this good, pleasing, and perfect will. Transform. Sabi doon, transform your mind. So mahalaga pala yung tinatawag na transforming of your mind. Pag ang kaisipan mo, mahirap lang kami, pinanganak kaming mahirap, mamamatay kaming mahirap, ay talagang maghihirap ka, yun lang kaisipan mo eh. Pero pag ay pinanganak kang, hindi, mahirap kami, nanay ko, ang tatay ko mahirap, ako mahirap, kailangan ang ako, hindi ako mananatiling mahirap. Kailangan aangat ako. Diba? Nung araw, sabi ni si Ate Bing kasi may prayer yan sa amin. Alam ni Ate Bing yan. Na-challenge ako doon sa prayer ni Ate Bing. Sabi ni Ate Bing, di ba pastor ka eh. Ayaw niyang magsalita sa akin ng direkta. Sabi niya, pastor, kaming mga members mo, may mga bahay kami, may sarili kaming bahay. Yung iba may sariling mga sasakyan. Pero dapat pastor, kasi ikaw ang pastor, dapat mas model ka. Dapat kung may bahay kami, dapat mas malaki ang bahay mo. Dapat kung may sasakyan kami, mas meron ka kasi pastor ka eh. Nakuha mo? Nakuha nyo? Dapat kung may makita na unang pinagpapala, dapat yung leader. Alam nga ko naman sabing, the Lord will provide. At mamaya wala akong pamasahe, pwede bang manghiram muna? Hello? Pwede ko bang sabihin, ang Lord nagbibigay ng provision. Abundant blessing. Pero yung sapatos mo pumapalakpak. Ano? Nakuha nyo? So, nung nanganinig ko yun, dapat, mag-transform talaga. Dapat mag-transform. Dapat mag-iba yung mindset. No? Nakuha nyo? Nagawa naman natin. Diba? Bakit? Kasi nga, kailangan yung isipan mo, kailangan mag-transform. Nung binabasa ko ito, for how many times,
Ilang weeks ko nang nagawa to, then nagpipray ako, Lord, ano dito yung mga message? Dito yung nakita ko. Tingnan nyo, pakilagay lang. Sabi dito, to have the mind of Christ means knowing the will and His redemptive plan and purpose. Tingnan nyo mabuti yan. To have the mind of Christ means knowing His will and His redemptive plan and purpose. Hello? Alam mo ba yung God's will? Alam mo ba yung redemptive plan ng Panginoon sa iyo? Alam mo ba yung God's purpose sa buhay mo? Bakit ka nandito ngayon? Bakit ka nilikha? Bakit ka pinanganak? Alam mo ba yung God's plan? Ano mo ba yung purpose ng buhay mo? Sabi nga, ang taong pinakakawawa, I'm sorry sa words na gagamitin ko, ang taong pinakakawawa na yung buhay niya, yung pinakakawawa, ay kung hindi mo alam kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Hello? Ano yung sabi? Sabi nung isang lola, bakit kayo pinanganak? Para po mag-alaga ng anak. Para magpalaki. Malaki na yung mga anak mo para po mag-alaga ng apo. O, di ba? Hello? Yun yung plano niya Yun yung gusto niya. Pag matanda ka na, wala na, pastor, matanda na ako, di mamamatay na ako. Naalala niyo sa Biblia, yung sa Old Testament, yung nagkaroon ng gutom sa panahon ni Elijah, yung mag-ina, kawawa yung mag-ina doon, di ba? Pagkatapos, sabi niya ng Diyos, okay, punta ka doon sa mag-ina. Sabi nung nanay, namumulot ng patpat. Sabi niya, meron ka bang tubig? Madali lang naman yung tubig. Meron ka bang cake? Tinapay? Sabi sa kanya, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Maganda minsan pag-aralan natin yun. Sabi niya, namumulot nga ako ng patpat. Meron akong karampot na harina, lulutuin ko yon, takainin naming mag-ina, pagkatapos mamamatay kami. Ang ganda ng plano, no? Mamulot ng patpat, lutuin yung konting harina, then mamatay. Meron ba sa inyo ang planong mamatay? Hello? Yung mindset niya, kumain ng kaunti, uminom, then mamatay. Pero mga ganong plano? Have the mind of Christ. Sabi niya, for the Son of Man came to seek and to save which was lost. Yun ang sabi ng plan of God yan Kasi ang plano ng Panginoon, mula sa langit, yung Son of Man, si Christ, pumunta sa lupa upang hanapin, iligtas ang mga nawawala. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10. However, as it is written, what no eyes has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. No. Hindi nyo ba napansinin niyong mabuti? Hindi pa raw pumasok sa isip ng tao yung ating imahinasyon kung gaano kaganda yung plano ng Diyos sa buhay natin at kung saan niya tayo gustong dalhin. Ganda, no? What no eye has seen, wala pang nakakita. Wala pang taingang nakarinig. Yung hindi pa nasaliksik ng ating malalim na imahinasyon, ano yung sabi diyan? The things God has prepared for those who love Him. Wow. May imagination ba kayo sa langit? May imagination ba kayo sa kaharian ng Diyos? Ang sabi doon, kung gaano kaganda yung imagination mo, it's beyond. Beyond pa yun. Hindi mo pa naisip. Hindi pa pumasok sa isip ng tao kung gaano kaganda ang langit. Kung iniisip mo sa langit ay lantay na ginto, mali ka. Kung sabi doon ay maraming bulaklak, mali ka. May nagtanong nga sa akin, Pastor, sa langit ba may hayop? Sabi ko, sabi ng Revelation, may 4 horses Di may hayop.
O, di ba? May 4 horses di ba? Pero imagine natin, gaano kaganda yung plan of God sa atin? Gaano kaganda yung planong paglagyan sa atin ng Panginoon? Gaano kaganda kung saan ng Diyos gustong dalhin tayo at makasama? Number 1, sabi, pastor pala wala pa sa outline. Introduction pa lang yun. Number 1, bilis lang to. Sabi dito, ang ibig mong sabihin dito, kapag ikaw raw ay mayroong tinatawag na mind of Christ, it means appraising and seeing the things the way God sees them and valuing things the way God, He values them and loving what He loves and hating what He hates. If you have the mind of Christ, it means nakikita mo yung mga bagay na dapat mong makita at nakikita ng Diyos. Binabalyo mo yung mga bagay na binabalyo ng Diyos at minamahal mo yung mga bagay na minamahal ng Diyos at kinamumuhian mo ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. If you have the mind of Christ. So ang tanong doon, paano mo binabalyo ang buhay mo ngayon? Paano mo binabalyo ang oras mo ngayon? Paano mo binabalyo yung talento at mga kaloob na meron ka ngayon? O anumang bagay na meron ka ngayon, anumang kalagayan sa buhay mo ngayon, paano mo ito binabalyo? Paano mo minamahal yung mga bagay na mahal ng Diyos? Tingnan mo yung kanan at kaliwa mo. Sige. Huwag kang mahiya. Tingnan mo. Yan. Bakit? Kasi yung nasa kanan at nasa kaliwa mo, ang tanong, paano mo sila minamahal? Binabalyo sila ng Diyos eh. Mahalaga sa Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Hello? Mahalaga sa atin ang buhay ng bawat tao. Amen? Binabalyo ba natin ang buhay ng mga tao? Binabalyo ba natin ang kaluluwa ng mga tao? Hello? Kasi kung binabalyo natin ang buhay ng mga tao, dapat may gagawin ka para maligtas sila. Hello? Para hindi sila pupunta sa impyerno. We have to value what the Lord's value. Ang sabi dito, valuing things the way God, He values them. Loving what He loves and hating what He hates. 1 Corinthians chapter 2, verse 15, the person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. Hebrews chapter 1, verse 9, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Sabi nga, by anointing you the oil of joy. Wow. Gift of joy. Hallelujah. So, yan ang una. If you have the mind of Christ, it means you are praising and seeing the things the way God sees them. Binabalyo, minamahal, at kinamumuhian ang mga bagay na kinamumuhi ng Diyos. God hates sin. Amen? Then, wag mong mahalin ang kasalanan. Wag kang mabuhay sa kasalanan. Kasi He hates sin, di ba? If God hates sin, umalis ka sa kasalanan. Amen? Pag sinabi mong God hates the world, anong gagawin mo? God hates the world. Sabihin mo, Sir, Lord, time out muna sa tamang panahon. Actually, ganito. Hindi siya galit sa sanglibutan. Ano ang kinamumuhay ng Diyos? Yung kasalanan ng sanglibutan. Amen? Sabi, He hates the sin of this world. Ano ba ang mga sin of this world? Lustful, di ba?
greediness, murder, di ba? Revelation 21:8. Meron dong 8 binanggit. Hallelujah. Number 2, if you have the mind of Christ, it means understanding God's holiness and sin's awfulness, thus receiving the Spirit and following the Spirit. Ganda, no? It means understanding God's holiness. Hindi po tunay na Christian church ang isang simbahan at hindi tunay na manggagawa ng Panginoon ang isang manggagawa na hindi nagtuturo ng righteous living. Ako po, ang tatayuan ko, kahit hindi kayo magsimba, kahit mangilan lang ang miyembro ng church, wala akong pakialam as long as na naituturo ko yung God's righteousness. Yung mamuhay ka na naayon sa Diyos. Kasi hindi po ako ang isang manggagawang hindi ako makikipag-compromise sa kasalanan ng sanglibutan. Di ba? Kahit magalit pa kayo sa akin, kasi ako lagi kong binabanggit, yung mahalaga yung tinatawag na righteous living. Amen? Ang righteous living naman simple lang. Sundin mo, huwag yung sinasabi ko, huwag yung iniutos ko, sundin mo kung anong sinasabi ng Biblia. Amen ba? Kasi wala namang, I'm not perfect. Hindi ako perfecto. Pero yung Biblia, kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun yung sundin natin. Amen? Kaya nga, sabi ko lagi ko sinasabi, tayo, sa ating organization, walang bawal. Amen? Sa Kristiyano, walang bawal. Ang disciples ni Christ, walang bawal. Hindi naman tayo nagbabawal eh. Anong nagbabawal? Di ang Biblia. Di ba? Hindi tayo. It's not the church, not the organization, Bible. Ang nagsasabi ng bawal. Yung mga dapat at hindi dapat gawin, nasa Biblia. Kaya mahalaga na basahin ang Biblia araw-araw. Kasi ito yung tinatawag nating gabay ng ating buhay. Sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 2, verse 12, what we have received is not the spirit of the world. No. Maganda yun ha. What we have received is not the spirit of the word, but the Spirit who is from God, Holy Spirit, so that we may understand what God has freely given us. Hello? Maganda, no? Kasi ang bitong ibinigay, yung tinanggap yon natin, kaya ito lagi ko sinasabi ito. No, medyo pasensya na kayo. Pero ito, lagi kong binabanggit. If you really accepted Christ genuinely in your heart, yung totoong pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, your life will never be the same again. Hello? Ang sino mang tumanggap kay Kristo ng totoo, genuinely, nababago ang buhay. Kapag hindi na bago ang buhay mo, may malaking question mark, go to the Bible. Hello? Kasi yun ang sabi ng Biblia eh. If you accepted Christ as your Lord and Savior genuinely, your life will never be the same again. Ngayon, doon mo malalaman. Checkin mo yung sarili mo. Do I really accepted Christ as my Lord and Savior? Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Kung ikaw ay sinungaling pa rin hanggang ngayon, kung ang buhay mo ay puno pa rin ng ibang mga vices at medyo hindi ka pa maayos,
No, ganito naman yan. Hindi naman instantly. Ang sabi ng Biblia, He changes us from glory to glory. Ang pagbabago hindi naman overnight eh. It takes time. Walang problema doon. Pero nababago. Hello, tama ba? Nababago. Pag hindi nabago ang buhay mo o ang buhay ng sino man na sumusunod at nagbabasa ng Biblia, ibig sabihin hindi natin tinanggap ang Diyos. Amen? Maaaring may conflict ng konti. Ninyo napansin ganito. One time, nagkaroon tayo ng harvest event dito sa church. Meron tayong dumating na 120 plus na visitors. Kung natatanda nyo, nagtayuan ang mga leaders, mga members natin. Lahat tayo natuwa, di ba? Sino naman ang hindi matutuwa noon? Daming bisita. At ang daming tumanggap sa Panginoon. Anong sabi sa akin? Excited ako, very proud ako sa nangyari. Sabi sa akin ng pastor na nagbimento, Pastor, wag ka don't be so excited. Sabi ko, bakit? Ang ganda kaya. No, sabi niya, matuwa ka, magpasalamat ka sa Diyos. Ilan ang babalik? May bumalik ba? Ilan ba yung bumalik? Ilan ba yung nanatili? No. Sa mga crusades, minsan mababasa nyo ganito, 3 gabi yung crusades. 3 gabi, ang daming nagpo-forward. Pero ang tanong, na bago ba ang buhay? Hello? Di ba? Huy, Christian na yun, tumanggap na yan kay Lord, nag-forward eh. Tingnan mo muna, pag nabago ang buhay niya, at nagpatuloy siya sa paglilingkod, yun. Amen ba? Tingnan niyo yung mga disciples ni Christ. Yung 12 alagad ng Panginoong Hesus, sumunod sa Kanya. Di ba? Hindi lahat na bago ang buhay. Lahat yun sumunod. Lahat yun nakasama ng Panginoon for 3 years. Meron nga isa doon, ingat yaman. Yun ang nagkano. Nabago ba ang buhay ng 12? Hindi lahat, di ba? No. Kaya hindi po nakaka-surprise na yung mga sumusunod sa Panginoon, lahat nababago ang buhay. Hindi. Kasi ito'y personal. If you accepted Christ genuinely, your life will never be the same again. Bakit yung sinabi ng Biblia? It means understanding God's holiness and sin's awfulness, thus receiving the Spirit and following the Spirit. Kung sino yung tumanggap sa Banal na Espiritu Santo, sino yung sumusunod sa Banal na Espiritu Santo, sino yung ginagawa ang kalooban ng Diyos, at kung sino ang nababago ng buhay, sila ang merong Banal na Espiritu Santo. Hello? Tama ba? Ayun na sabi ng Biblia, if you have the mind of Christ, your life will never be the same again. Number 3, sabi, it causes the believer's values and worldview to become radically different from the ways and wisdom at this age. Uy, ay, binanggit ko kanina. Ano sabi niyan? If you have the minds of Christ, meron kang tinatawag na radical, different from the ways and wisdom of this age. Meron tinatawag na transformation. Okay. Philippians chapter 2, beginning verse 5 hanggang 8. Dito tayo magtatapos. Sabi diyan, okay, ulitin ko, ang nakalagay diyan, it causes the believer's values. Yung values, na iba. Yung worldview to become radically different from the ways and wisdom of this age. Sabi ng Philippians, in your relationship with one another, have the same mindset as
Christ Jesus. Mindset as Christ Jesus. So napakahalaga yung mindset natin. Sabi nga, yung mindset ni Christ, kailangan magkaroon tayo nito. Mapa sa atin to. In order to transform our lives. Mindset of Christ. Sabi ko ganito. The next verse, 6, who, being in a very nature God, did not consider equality with God. At tinutukol dito si Christ, something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as men, He humbled Himself. Note, Christ humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Wow. Ang isa pa lang merong mindset of Christ, natututong magpakubaba, at ang pagpapakababang ito ay natututong sumunod sa Diyos. Hello? Kung tayo raw po'y kinaroroonan ng banal na Espiritu Santo, kinaroroonan tayo ng kaisipan ni Kristo, nasa atin ang pagpapakababa at nasa atin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinusunod natin, ginagawa natin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Amen ba? One time sinabi ko sa inyo, bounded tayo ng rules. Whether we like it or not. Yes, we are saved by grace, but we are bounded by law. At yung law na yun, may batas ang Pilipinas, may batas ang kalikasan, may batas ang bawat barangay, bawat city, bawat syudad, trabaho, eskwelahan, may mga rules yan Church. Pero ang lahat ng yan ay baliwala. Lahat ng rules ay baliwala kung hindi mo rin naman sinusunod. Amen ba? At ganun din ang banal na kasulatan. Ang salita po ng Diyos ay walang kapangyarihan sa atin kung hindi nababago ang buhay natin. Sapagkat ang tunay na kinaroroonan ng salita ng Diyos ay nababago ang buhay. Ang kapangyarihan ng Diyos o ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nasa atin pag merong pagbabago ng buhay. Malinaw naman yan, di ba? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ibig sabihin, nababago ang isip, nababago ang pangitain sa buhay, nababago ang buhay, sabi doon, natututong magpakababa at nagiging masunurin sa Diyos. Amen ba? WLT. Hello? Anong sabi dyan? O ulitin ko? If you have the mind of Christ, nagkakaroon ng tinatawag na radical transformation. Pwede mo bang i-evaluate yung sarili mo ngayon? Meron ba akong radical na pagbabago? Hello? Meron ba tayong radical na pagbabago? Kumusta yung laman ng isip mo ngayon? Yung mindset mo? Kung ang mindset mo, note, bago tayo manalangin. Kung ang mindset mo ay naandito lang sa lupa, ibig ko sabihin, kung ang mindset mo ay nasa trabaho mo lang, kung ang mindset mo ay nasa kikitain mo, nasa investment mo o sa material na bagay, kapatid, dapat magsisi ka. Have the mind of Christ.
Hindi masama ang lahat ng material na bagay. Hindi masama ang magkaroong magandang bahay, magkaroon ng magandang sasakyan. Lalong hindi masama kung kayo yayaman. Mas maganda yan. But please, huwag mong kalilimutan life after death. Huwag mong kalilimutan, there is life after death. At lahat ng meron kang ng material na bagay, isang araw sa ayaw mo at sa gusto, iiwan mo yan. Kumusta yung relasyon mo sa Diyos? Kumusta yung pangkaharian? Kumusta yung yung walang hanggang buhay mo? Kumusta yung relasyon mo sa Diyos? Please, sabi ng Biblia, have the mind of Christ. Nababago ang isip, nababago ang pangitain sa buhay, yung mga pananaw, nababago ang buhay, natututong magpakababa, at nagiging masunuring sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my
surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Rushing wind, Jesus breathe with me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you Yes. Yes. Oh, hallelujah. Tuloy po nating sabahin ang Panginoon. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus breathe with me. Lord, have your way. Lord, have your way.
Jesus, breathe away. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, surrender. Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. I wanna know Patuloy. Yes. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, halarakasandaraya, kindaralakasandaraya. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. I Oh, wanna halarakasandaraya, kindaralakasandaraya. Yes, Lord, we surrender. We surrender. I surrender. Yes, Lord. I surrender. Lord, we I want to be in your wanna presence. know you. We want to be in your presence, I God. wanna know you. I surrender. I surrender. I wanna know you, Lord. I wanna know you, Lord. I surrender. I surrender. I wanna know you, Lord. I wanna know you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you so much, Lord, for the Holy Spirit. Thank you so much, Lord, for your presence. Salamat, Panginoon, sa iyong mga akap. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Yes, Lord, yung aming desire, Lord, we want to surrender everything to you. We want to surrender our lives to you, Lord. And we want you, Lord, more, Panginoon. Nais ka naming makilala na mas malalim pa. Nais naming maranasan ang iyong presensya. Nais naming maranasan, Panginoon, ang iyong presensya. Patuloy naming maunawaan ang iyong kalooban. Patuloy naming maranasan, Panginoon, ang iyong kalooban. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, thank you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyong lahat. Hallelujah, hallelujah. Yes, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah.